Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamasaka bisunati ila yaumiddin, amma ba'd. Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyayang pinagkaloob niya sa akin, sa ating lahat. Nawa ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang huling propeta, kay Propeta Muhammad, sa kanyang mga pamilya, sa mga sahaba, sa mga sumusunod at sa mga tumatak sa landas ng Islam hanggang sa huling araw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon po, bigyan natin ng pagtatalakay ang katotohanan, katiyakan kung papaano natin binibigkas sa bawat kataga ang salita ng Allah. Ang salita ng Allah, kung bibigyan po natin ito ng pagsasabuhay, no, mayroon pong tinatawag na takot. Na takot na hindi lamang po nararamdaman ng iyong sarili, kung hindi binibigkas po ito ng iyong dila sa pamagitan ng iyong bibig, na ang mga katagang binabanggit na kung saan maririnig sa sinumang mga tao. Unang-una sa lahat, kung ito'y naririnig sa mga Muslim, alhamdulillahi rabbil alamin, dahil ito po'y karapatan ng bawat isang mga Muslim na banggitin ang mga katagang ito tungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga magagandang paalaala na binabanggit tungkol kay Allah. Ngunit, masakit man po sa kalooban kung nakakarinig ang sinuman sa mga hindi Muslim na ang mga salita ng Allah ay binabanggit niya pero wala po sa kanyang kalooban. Sa dila lamang po, ngunit hindi sa kanyang taus-pusong pagtanggap sa sinasabi niya tungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isang kwento po ito tungkol sa isang doktor na naglahad at ito po ay galing pa sa lugar ng Quraysh na kung saan sa pinanggalingan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kapanahunan nung siya po ay nagpapalaganap ng Islam, nagpaparating sa mga kapwa niya Arabo na kung saan maraming humahadlang sa pananampalatayang Islam kahit na sila ay mga Arabo na. Alhamdulillah, dahil sa pagtatyaga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga pagpaparating po na ito ay nakatulong po ng malaki na kung saan ang kwento pong ito sana ay magkaroon ng aral sa ating lahat, na kung saan isang kwento tungkol sa mga Ginoo na kung saan wala na po siyang maisip gawin sa bawat araw dahil sa kanyang kayamanan, na ang kayamanang ito ay hindi niya ginamit sa anumang pagkalimot sa kanyang tagapaglikha kay Allah subhanahu wa ta'ala, para ang yamang ito ay manatili sa kanya at bigyan niya na patuloy na pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ang mga ginumpong ito ay mayroong isang alagang parot na kung tawagin sa Arabic ay bagbaga, na kung ano ang binabanggit ng isang tao, binabanggit din po niya ito. Ngunit sa pagsasalita lamang po ng isang tao na ginagaya niya, pero wala po sa kanyang kalooban. So, ang isang maginoong pong ito na nasa ating pong pagtatalakay ay gumaganap ng kanyang tungkulin na wajibat, as-salawat al-khams, na kung saan obligadong ginagawa niya sa kanyang sarili na ang pagsasalan ng 5 beses sa isang araw, kapalit dito, yung binigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kayamanan, na wala na siyang ginawa kung hindi ang magsala, magdasal. At paglabas niya ng pintuan sa kanyang bahay, nasa taas ng kanyang pintuan ang isang bagbaga o isang parot, ang ibon na nagsasalita. At ang sabi ng mga Ginoo, Bismillah, ang sabi niya, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. So, narinig yun ng parot at sinabi niya, inulit niya, na yung katagang binanggit, Bismillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Hindi ito naririnig nung tao na yon na nag-aalaga doon sa parot na yon. Bagkus may nakakita at nakarinig sa kanyang kapitbahay, sa kanyang pagbabalik at sinabi niya, O kapitbahay, Masya Allah, sabi niya, yung iyong alagang ibon ay nagsasalita. Natuwa ang nag-aalaga ng ibon na nagsasalita, ngunit sa susunod na kanyang paglabas ng pinto, sinigurado niya na kung totoo ba yung sinasabi ng kanyang kapitbahay at natuklasan niya, narinig, totoo nga pala ang sinasabi.
Sa kanyang tuwa, pinakawalan niya ang kanyang alagang ibon na nagsasalita at sinabi niya, ito na ang oras para ikaw ipakawalan ko. Sa kanyang pagpapakawala, doon sa alagang ibon na yon na nagsasalita, at sinabi ng ibon, habang siya naglalakad sa bakuran, sinabi niya, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. So habang naglilibot-libot siya doon, sa bakurang yon, at may nakakitang pusa. Nagulat ang ibon sa pagkakakita sa pusa at sinabi pa rin niya, tuloy-tuloy, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Bagkus, pagkatapos nun, nawala ang pusa at bigla-bigla pagkaraka, siya ay dumating at sinakmal ang pusa. Sinakmal ng pusa ang ibon. Ngayon, ano ang nabanggit ng ibon? Tanungin po niyo ang inyong sarili. Ang sabi ng ibon, bakit hindi niya nabanggit ang sabi ng Allah sa hadis ng propeta, Man kana fi dunya kalam fi akhirah, la ilaha illallah, dakal jannah. Pero hindi nabanggit ng ibon yung katagang Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bakit? Kasi po wala sa kanyang puso ang kanyang sinabi, bagkus sa bibig lamang po at wala sa kanyang taus-pusong pagsasabi ng Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kaya namatay po ang ibon nang hindi niya nabanggit ang katagang yun. Kaya ito po ang paalala, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, paalala naman po mga kapatid, mga kababayan, kung gagamitin po natin ang salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang lahat pong ito dapat nasa ating puso, abutinan po na tayo ng kamatayan, Alhamdulillah Rabbil Alamin, sa kabilang buhay sa araw na paghukom, matatanggap po natin ang gantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang paraiso. Jazakallahu khairan o akhir dawana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.